Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Patuloy ang isinasagawang clearing operations ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga lugar na nasalanta ng Bagyong Pepito. Sa Naga City, nilinis na ang mga basurang naipon sa Naga River sa ilalim ng Panganiban Bridge. Gumamit na ng heavy equipment ang mga otoridad para mabilis na maalis ang mga ito. Habang sa Cannon Road naman, puspusan din ang isinasagawang clearing operations ng DPWH at PNP sa mga tipak ng bato na nakakalat sa mga kalsada. Sa ngayon, hindi muna ito madaraanan ng mga motorista. Nagkasundo ang Pilipinas at Amerika na paigtingin ang pagtutulungan sa intelligence sharing at technology cooperation. Mismong sina DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. at U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin III ang lumagda sa General Security of Military Information Agreement ngayong araw. Walang expiration ang kasunduan pero maaari naman daw itong maamyendahan o suspendihin. Samantala, sinabi din ng Amerika na tutulong ang U.S. Forces sa humanitarian aid para muling makabangon ang mga naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jason Amisola ng PTV Davao. Maayong adlaw, sikop ang usa ka empleyado sa gobyerno atol sa drug buy-bust operation sa Purok Day C1, Mapantad, Barangay Signs, Mati City, Davao Oriental, nitong Nobyembre 13 ning tuiga. Gilang target sa operasyon nga si Mario Bicoy alias Bebe, 51 anyos, minyog nagatrabaho isip Public Safety Officer sa Mati City, LGU. Nasakpan kining na maligya og pakete sa gituhang shabu. Di nakuha sab gikan sa posisyon niini ang kapin 5 grams sa gituhang shabu nga gibinabanaang anaa sa kapin 34,000 pesos ang kantidad. Samtang ang anak nining nga gilang si Kenny J. Bicoy, kinsa kauban sa dinakpan sa illegal drug trade, paspas nga nakalingkawas sa mga otoridad atol sa operasyon. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasangat batok kanila. Duha ka mga species sa hayop ang gibuhian sa kalasangan sa Community Environment and Natural Resources Office Concenro sa Cotabato Province niadtong Nobyembre 8 ning tuiga. Una dinhi ang duha ka mga na-rescue nga Asian palm civet kun musang. Kini human na kumpleto ang ilang health assessment sa DNR12. Dungan silang gibalik sa kalasangan sa Barangay Pisan, Kabakan, Cotabato. Gikonsidera ang Asian palm civet isip least concerned species apan nagkagamay na lang ang ilang populasyon tungod sa illegal nga pagdakop kanila. Samtang gibalik sab sa kalasangan sa Matalam, Cotabato ang duha ka mga Philippine long-tailed macaques. Una sila gibuhian, gisiguro una sa otoridad nga kaya niini nga mabuhi human sa ilang health treatment. Niadtong tuig 2022, gikonsidera isip endangered species ang maong mga hayop tungod sa risgo sa ilang populasyon. Ug mga ito mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako, si Jason Amisola, maayong adlaw. Daghang salamat Jason Amisola. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.